Isang nakaka-iskandalong gabi po, Mayora Iska Morena. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aya. So, I have this cousin of mine. At itago na lang po natin siya sa pangalang M. He is my second cousin. Magpinsan po yung mama ko at yung papa niya. Magkapatid naman yung lolo ko at lola niya. Bata pa lang kaming dalawa ay madalas na kaming magkasama. Madalas kaming magkalaro. He has been my best friend. Simula bata pa lang kami. Kaso nga lang Mayora Iska Morena, nawalan kami ng connections nung mag-high school kami parehas. Pero nanumbalik ulit ang aming connection nung parehas kaming umuwi ng probinsya. And just like the old times, para kaming mag-best friends. Kambal tuko, hindi mapaghiwalay, at palaging magkasama. So bilang ngayon lang kami ulit nagkita, ang dami naming catch up, na pag-uusap, ang dami naming out of this world na storya. At aaminin ko Mayora Iska Morena, para bang nakakaramdam ako ng something. Alam ko, crush ko na si M. Alam kong mali, kasi mag-second cousin kaming dalawa. Pero, yun yung nararamdaman ko. Matalino rin kasi siya. Consistent, honor student. At yun talagang kahinaan ko eh. Ang lalaking pogi na. Matalino pa. So, napag-usapan naming dalawa ang tungkol sa mga love life namin. Napag-alaman ko, nagkaroon na pala siya ng girlfriend. At ako naman, syempre di nagpatalo. Kinuwento ko rin sa kanya na nagka-boyfriend na ako. Nung una, about love life lang ang pag-uusapan namin. Pero di ko alam kung bakit parang napunta sa emehan ang aming usapan. We talked about our emehan life. Pinag-usapan namin ang mga experiences namin. Lalong-lalo na ang aming mga first time. Ewan ko Mayora Iska Morena, siguro dahil liberated din akong babae at open-minded ako pagdating sa mga ganitong usapan. And that's time Mayora Iska Morena, nakakaramdam na ako ng init sa aking katawan. Hinawakan niya na yung mukha ko. Pero sa halip na alisin, hinayaan ko lang. Parang gusto ko rin kasi. Ewan ko, para kasing tinatablan ako sa chikahan namin habang nagkukentuhan kami tungkol sa aming mga experience. Para bang dinedemo niya sa akin yung ginagawa niya sa babae. At sinasabing, ganito ang ginawa ko sa girlfriend ko. Nagustuhan niya? Nagustuhan mo rin ba? Noong una Mayora Iska Morena, hawakan lang ang ganap sa amin. So, akala ko hanggang dun lang yun. Kasi nga mag-second cousin kami. Walang nangyari sa amin the first night. After 1 week, Mayora Iska Morena, ng aming pag-i-stay sa probinsya, talaga namang para bang miss na miss namin ang magkasama. Kaya naman pinuntahan niya ako kung saan kami nakatuloy. 2 kanto lang naman ang layo ng bahay. Nagulat na lang ako Mayora Iska Morena. Bigla na lang siyang andun sa pintuan namin. At talaga namang winelcome niya ang sarili niya sa bahay namin at sa sarili ko. That day, Mayora Iska Morena, dahil nga kaming 2 lang ang nasa bahay, alam niyo na, may nangyari sa amin ni Insan. At nagustuhan namin parehas. Kasi naka3 rounds pa kaming 2. Hindi yun ang last time Mayora Iska Morena. Dahil may work ang parents niya, madalas niya akong pinapapunta sa bahay nila. Lalong-lalo na kapag mag-isa lang siya. And yes, paulit-ulit kami. Nag-e-enjoy kami. Sabi niya kasi, namimiss niya yung feeling ng nakikipag-emehan. Dumating pa sa point na talaga namang nag-check-in kami just for 1 night para lang gawin ang kamunduhan. College na kami that time, Mayora Iska Morena. And may girlfriend na siya. Akala ko, Mayora, nung nagka-girlfriend siya, matitigil yung bonding naming 2. Pero
naulit pa rin. Medyo close ko nga yung girlfriend niya. Ako naman, Mayora Iska Morena. Single, wala pa ring boyfriend. Hanggang MU lang at talking stage. Sa sobrang hilig namin ni Pinsan M, dumating sa point na nagtitake na ako ng pills para lang hindi ako mabuntis ng pinsan ko. Sabi niya kasi gusto raw niyang makaranas ng magpa-pop o magpapaputok. So pinagbigyan ko, Mayora Iska Morena. Sinunod namin ang gusto ng aming mga katawan. Nangako naman kami sa isa't isa na hanggang fubu lang kami at bawal ma-in love kasi nga magpinsan kaming dalawa. Kahit na 3 years ago, nung pandemic, pasikreto kaming nagkikita at hindi alam yon ng mga magulang namin. Actually, Mayora Iska Morena, itong scandal story ko, it happened a year ago. So, mga 1 taon na yung huli naming pag-eemihan ni Pinsan M. Hindi na naulit yun at kailanman hindi na mauulit. Ngayon, Mayora Iska Morena, nagkatuluyan sila ng girlfriend niya. Kinasal na sila at buntis yung asawa niya. At ako naman, masayang-masaya ako sa boyfriend ko ngayon. Nakakatawa lang, Mayora Iska Morena. Dahil nga pinangalan pa sa akin ang anak nilang dalawa at ginawa kong ninang. Ang alam kasi ng girlfriend or asawa rather ng pinsan ko, mag-best friend lang kaming dalawa. Close lang kaming dalawa. Pero di nila alam, may patago, may lihim, may nakaka-iskandalo kaming relasyon ni M. Pero yun na nga, Mayora Iska Morena. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Mayora Iska Morena, nangihinayang ako. Kasi hindi naman kami first cousins, second cousin naman kami. Kung may chance po ba, pwede bang maging magjowa ang second cousin? Mayora Iska Morena, sana bigyan niyo po ng hustisya ang panghihinayang ko sa relasyon namin ni M. Hanggang sa muli, Mayora Iska Morena. Ako po si Aya at ito ang aking scandal story. Sabi sa inyo, ka-winner, taga namang nakaka-iskandalo ang ating scandal story for tonight. Sana walang magre-reklamo sa akin, ha? Again, binadala lang po sa akin yan at binasa ko lang para sa inyo. Ka-winner, yan ang scandal story ni Aya. Kung saan, meron sila naging fubu relationship ng kaniyang second cousin. Ngayon, mga ka-winner, may pamilya na si M, yung lalaki. At etong si girl may boyfriend na. Pero minsan napapaisip si Aya, what if yung pagiging second cousin pala nila ay posible naman at pwede naman pala. Kasi ang alam niya ay first cousin lang ang pinagbabawal na pag-iibigan. Ayan, may comment na si Arch Monzoy. Hay nako, Mayora Iska Morena. Si cousin ay ginawang cousin tahan. Medyo incestuous yata ang naging dating nito. Anyway, walang mabuting pupuntahan ito because it's morally wrong in many degrees. Not to mention, ang potensyal na problemang idudulot nito sa mga pamilya nyo. At buti na lang, pinutol nyo yan. Correct! Alam mo kasi, girl, kahit na, eto for me lang naman ha, sa Philippines kasi, alam ko, hindi ka pwedeng ikasal sa kamag-anak mo up to 4 degrees. So, etong si cousin mo, 2nd degree siya, so medyo malapit-lapit yung dugo mo. Pero para sa akin kasi ka-winner, kahit na ika-5th degree pa yan ng cousin, 6th degree or 100 degree, kung magkakilala kayong dalawa at alam nyo magkamag-anak kayong dalawa, hindi ba parang ano lang yun sa mga sarili nyo na, ay, magkamag-anak tayo, so cannot be. So, para na naman sa akin yun, okay? Nakapagsabay kayong lumalaki, parang magkapatid na kayo, para talaga kayong magkasama, always, diba? How could you develop a romantic feeling sa pinsan mo na kasabay mong lumaki at alam mo magpinsan kayong dalawa?
Pero yun na nga, if you were asking, kung pwede naman yung relasyon yung dalawa dahil second cousin naman kayo, ayon nga po sa nakalap kong mga information at talaga namang nasaliksik ko na datos. Dito po sa Pilipinas, you cannot marry a person who is related to you up to 4 degrees. Up to 4 degrees na pamilya kayo. Yun. So there you have it, ha. Kung nanghihinayang ka sa inyong dalawa, alam mo na, hindi po pwede at buti na lang pinutol nyo ang pag-uugnayan nyong dalawa. Eto pa ang sabi ng mga kawalan natin dyan. Nabasahin natin. Ate girl, PM is the key, sabi ni John Eric. Oy, John Eric, baka pinsan mo rin to, ha? Sabi naman ni Joel Olermo, Mayores Camora, na nangyari na po sa akin yan, pero ikaw po talaga ang mahal ko. Pinsan kita, Joel, wag kang ano. Mayora Iska Morena, ganun po talaga ang buhay. May mga taong darating sa buhay mo na hindi kayo po pwede. Yung tipong pinagtagpo, pero di itinadhana. Actually, pinagtagpo kayo kasi magkamag-anak kayo. Huwag mo nagawa ng dahilan. Huwag ka na magbigay na kung ano-anong chenes dyan. Magkamag-anak kayo, magpinsan kayo, hindi po pwede yarn. Mayora Iska Morena, aray nako. Wait na, asan na yung binabasa ko? Ayan, pass is pass, Aya. Limutin mo na at paresa kayong masaya both sides at tahimik na ang buhay. Kahit second cousin pa yan, gulo at iskandalo yan. Dahil kahit sa anggulo mo tignan, magkadugo pa rin kayong dalawa. Hindi na kayo ang madadamay, pati na rin ang iba niyong mga kamag-anak. Learn from the past and never let it happen again. Sabi yan, Anicha ng Makati. Eto mga Mayora Iska Morena. Grabe ang harot, so wag naman po ganon, bad yun, sabi ni Mary Joy Dumanday. My brother is not a pig, hindi baboy ang pinsan ko. Charesa, wag ganon, bawal yon. Control naman girl, iwas is the key. Iniisip ko siya ka-winner, kapag ini-imagine ko siya, cannot be talaga kapag alam ko kamag-anak, yung kahit na malayong kamag-anak nyo pa siya, hindi talaga pwede. Di ba may mga kasabihan nga po tayo ngayon na umattend ka at sumama ka ng mga reunion nyo para makilala nyo yung mga kamag-anak nyo. Para makaiwas po tayo sa mga relasyon na hindi po pwede. Pero dito kay Aya, alam naman nila magpinsan sila, alam naman nila magkamag-anak sila, alam naman nilang very very close yung family nila, hindi pa rin nila napigilan ang bugso ng kanilang mga damdamin. By damdamin, hindi po ito pagmamahal na pakiramdam, ha. Ang hindi nila napigilan ay ang init ng katawan. So, makunin po natin dyan, yung mga ganitong istorya ng buhay. Buti na lang. Walang nabuo sa inyong dalawa, Aya. Kasi alam niyo mga ka-winner, ha, eto nangyayari to sa mga animals nga, di ba? Lalong-lalo, for example, sa mga dogs. Hindi po pwede yung inbreeding. Hindi pwede yung nanay tas yung anak, magkakapatid na dogs kasi magkakaroon ng defect dun sa puppies. So what more pa kaya sa mga tao? Alam nyo marami ng sakit. Lalong-lalo sa mga genetics, diseases and illnesses ang pwede nyong mabuo sa mga anak nyo by having this relationship or this kind of relationship with your blood family. Blood family, tama ba? Ang point ko lang naman dito, ayan. O, di ba sabi nga ni Arch Monzon, tingnan nyo, sabi sa inyo nag-a-agree siya sa akin. Genetic abnormalities are possible daw talaga sa mga ganyan. Sabi ni Arch Monzon, medical practitioner na to, ha? Huwag kayong image dyan. Huwag matigas ang ulo.
Sabi naman dito ni Mar Anthony Santos, Mayora Iskamo rin na mabuti naman at natigil na yung init ng katawan nila. At kasing init na ng panahon ngayon, kung magkatuluyan sila ay malaking iskandalo yan sa pamilya nila. At baka kung sakaling magka-baby sila, siguradong may diferensya yan dahil hindi sila match. Hanapin na lang ng iba, yung talagang kaporever mo. Sabi yan ni Mar Anthony Santos. Hi, Tita Pen! Kamusta ka naman dyan, Tita Pen? Sad ka pa, girl? Anyways, maraming salamat, Aya, sa pagpapadala ng iyong scandal story.